Leviticus 18:22, you shall not lie with male as with a woman. It is an abomination. Ngayon, ang mga magulang, tinuturuan pang maging bakla yung mga anak nila na kukyutan. Sa Old Testament, pinapatay sila. Ano yung word abomination? Sa Tagalog, karumal-dumal. Ibig sabihin, kasuka-suka sa tingin ng Diyos. Mahal ba ng Diyos ang mga bakla, LGBT? Of course. Pero kaya nga namatay siya sa krus para palayain at patawarin sila. Hindi sila manatiling ganun. At marami nang nagbago. Pero kung mananatili kang ganun, kasuka-suka yan sa Diyos. Abomination yan. And then sabi dito, for everyone who does any of this abomination, sino ang gumagawa ng mga bagay na yan? The person who do them shall be cut off from among their people. Kailangan patayin yan. Eh ngayon, pinapalakpakan yung mga bading eh. Ginagawang inspiration. Sila yung ginagawang halimbawa at ginagaya ng mga bata. At kung kayo matanda, lola, lolo, nanay, at ginagawa nyo yan, pag napunta na impyerno dyan, kasama kayo. Ang mga bakla tomboy, pag di nagbago at hindi nagsisi, sa impyerno pupunta. Maliwanag yan sa Bible. At kung ikaw kasabwat, kasama ka rin. Pasensya na po, ganun talaga ang turo ng Biblia, mabigat. Sabi dito, Leviticus 20, if a man lies with male as with a woman, both of them have committed abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Kailangan silang patayin. Bakit dadami sila? Bakit ang mga bakla, ang bilis dumami, wala namang matris? Paano pinapalakpakan natin? Pupunta ka sa comedy bar, lalait-laiting ka, lulukuhin ka na, babayad ka pa. Ngo talaga, no? Mga anak, dadamitan ng babae. Lalagyan ng lipstick, lalagyan ng ipit. You're creating demons out of your children. Kinikreate nyo yung kinagagalitan ng Diyos. At ginagawa nating idolo sila.